Simula nang nagawa ang Skyway, dumilim. Naging mapanganib sa gabi sa nagmamaneho, tagahanap buhay at mamamayan ng Pandacan. Hindi lang dumilim, umalikabok. Araw-araw sinisinghot ng tao sa paligid dito ang alikabok at sementong natira sa open space nito. And that is hindi dahil ngayon lang yun. It's been here for the past 3 years. Open space. Nakatenga. And that is hindi dahil ngayon lang yun. It's been here for the past 3 years. Open space. Nakatenga. May nagbalak pang magpatayo rito pero papel lang pala yun. Ay, hindi pala papel. Tarpaulin. But there is no papers, there is no project, there is no program. Tayo nakikita mga patwalk dito na nakaantabay na. Ayan, may bakal na siya mga kapatid. Ito yung kagandahan dito dahil kapag sinabi ng ating buting Yorme Isko at ng MMDA mga kababayan na itong lugar na to ay gagawin nilang plaza para sa mga senior citizen natin. Yung kontraktor nitong park na to po mag-ahalagang hakbang sa pagpapalawak ng green and open spaces dito sa Kalakhang, Maynila. Ang proyekto pong ito ay pinondohan mula sa Green program ng Department of Budget and Management at yung pong medyo Yorme, Yusek Gades, kulang daw po yung pondong binigay nyo para sa park na to. So, dinagdagan po yan ng MMDA ng counterpart fund para masiguro po na mas maganda, mas malaki at mas maayos na senior citizens park ang atin pong maitayo. Ang park po na ito ay may mga features tulad ng nature-based solution kung saan yung tubig ulan po ang gagamitin natin na pandilig sa mga halamang ilalagay dito. Ito po ay magkakaroon ng mga espasyo para sa ating mga senior citizens kung saan pwede po kayong tumambay, magchismisan, pero higit sa lahat, makapag-zumba para po sa inyong mental and physical health. So, layunin din po ng proyektong ito ang pagbibigay pugay sa bantayog ni Maria Paz Mendoza Guanzon sa pamamagitan ng pag-aayos ng kanyang monumento. Naway magsilbing inspirasyon ng parking ito para sa pagbubukas ng mas marami pang open spaces na pwede pong gamitin ng ating mga kababayan. Makakaasa ang lungsod ng Maynila sa patuloy na suporta mula sa MMDA patungkol sa inklusibong pampublikong espasyo sa buong regiyon. Nag-uusap po kami ni Yorme, pupupukin po natin yung kontraktor nitong park na to para bago po mag-araw ng Maynila, pipilitin po natin matapos ito. So, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po Maynila. Good morning everyone, and here comes KTV Pilipinas again at nandito na tayo sa ating area of vlogging for today's inauguration, groundbreaking mga kababayan ng Plaza Azul. Inispirahan naman na alcohol mga kababayan. Lawak na lugar. So, dito na tayo. Ayan o. Good morning, shout out mga kababayan ng KTV Pilipinas. Araw ng Huwebes, pero ito tayo. Mag-update tayo ng project mga kababayan ko. Dito yan sa lungsod ng Maynila. Tingnan natin kung gumagalaw ba yung project na kagaya nito na pinapakita natin mga kababayan na tentative na i-open ito by June 2025, araw ng Maynila. Itong Development of Senior Citizen Park and Pet Park. Dito yan mga kababayan sa Pandacan. Kung naalala nyo yan, nung groundbreaking natin, yan yung ating nakikita na picture ng proyekto na to. Ngayon, titingnan natin kahit mga ilang minuto lang mga kababayan ko, dahil dito may mga hukay-hukay na, no? Ayan, may mga hukay na dyan.
may pa-plaster ng mga hollow block, kaya makikita natin na andyan na rin yung mga gamit, mga kapatid. Ito na at grabe pala, no? Ang lawak pala dito yan, mga kababayan, sa may Pandakan, ilalim na yung Skyway. Yan, at mayroon na tayo nakikita mga pathwalk dito na nakaantabay na. Ayan, may bakal na siya, mga kapatid. Ito yung kagandahan dito, dahil kapag sinabi ng ating buting Yorme Isko at ng MMDA, mga kababayan, na itong lugar na to ay gagawin nilang plaza para sa mga senior citizen natin. Likewise din sa mga nag-aalaga ng hayop, no? Ng aso, mga kababayan, ay may lugar po sila kung saan dito ay pwede silang mamasyal. Yan, malawak-lawak ito dahil doon tayo banda, mga kababayan, nag-groundbreaking sa part na yun. Ang lawak, ilang hektarya kaya ito ay nagagawan na po ng paraan. Konting-konting panahon na lamang po ito, mga kababayan, makikita natin ang kagandahan ng lugar na to sa may ilalim ng Skyway, mga kapatid. Yan, ang lapad na lugar ay magiging pasyalan, no, mga kababayan ko. Dito yan sa may Pandakan. So kita nyo naman kung gaano siya kalawak. Ayan na po yung improvement ng nagagawa sa proyekto na to ng MMDA at ng lungsod ng Maynila. Kung papansin natin, yung gitna ay naandon yung tinatawag natin na marker. Dito yan sa Plaza Azul, mga kababayan ko. Ayan, Plaza Azul, pero bakit itim ang marker? Ayan po siya, yung nasa gitna. At sabi ko nga sa inyo, no, nakaraan ay naandon tayo na nagka-groundbreaking at napagkasunduan ng MMDA at ng ating lungsod ng Maynila na itong plaza na to ay bubuksan, inauguration sa araw ng Maynila sa June, mga kababayan, 24 or 25 yan. Ano natin, titingnan natin. Pero good news, dahil mabilisan lamang po ito, no, mga kababayan, na kapag nalatag na at nasimentuhan na yan, di natin alam kung ano yung mga plano-plano. May mga bilog-bilog pa, siguro plant box yan. At itong walkway, may mga bakal-bakal na, mga kababayan, at naglalakihan dito yung equipment ng contractor. Yan, mga kapatid, maganda tong lugar na to. Sige, syempre magkakaroon dyan ng garden. Yan, sa gitna may pabilog din, lalong-lalo na doon. Pero hindi tayo gagala, mga kapatid ko, dahil nga paalam natin, dito lang tayo sa may isang sulok. Dahil syempre construction ito, no, baka mamaya may mawala dyan, mapagbintangan pa tayo. Okay, so yan po ang ating update sa lugar na to. Thank you so much po sa patuloy na pagtangkilik sa ating mumunting channel. At ako naman po ay magbibigay sa inyo ng mga balibalita dito yan sa lungsod ng Maynila Press, ng mga balita, kasama natin ang ating mahal na Yorme Isko Moreno Domago. So bye-bye, God bless, mga kababayan. Kita-kits po tayo sa mga susunod na project na i-update natin. Iikot lang si KTV Pilipinas. That's it. God bless us all. May bayad ba subscription? Wala, di ba? Click the button, subscribe, then click all.